At kaugnay pa rin po ng usapin sa RH Bill, makakausap po natin sa linya ng telepono si Senador Pia Cayetano. Magandang tanghali po, ma'am. Senador Cayetano. Yes, hello. Good afternoon, Kirby. Apo, ma'am, good afternoon po. Ma'am, larawan po kayo ng labis na kasiyahan po ni Senador Santiago nang maipasa po sa Senado ang RH Bill. Ano po ang tunay na kahulugan ng passage sa Congress ng nasabing panukala? Well, simple lang naman yung pinaka gusto nating ma-attend dito sa RH Bill is yung access, no, ang iparating sa mga kababayan natin, lalo na mga kababaihan at ang pamilya nila, yung reproductive health services. Kasi sa ngayon, dahil walang batas yan, hindi naging consistent ang availability nito. So, when it becomes a law, gusto natin ma-institutionalize na ang bahagi ng healthcare na ito kasi reproductive health is part of the healthcare measures. Apo, Senador, sinabi po ninyo na may ilang detalye sa bill na ipapaloob po sa implementing guidelines. Ano po yung maituturing po ninyong major provision na malilinawan pong maigi ang taong bayan sa tulong po ng implementing guidelines na ito? Well, siguro yung kailangan lang naman, it's more for the guidance, not really sa tao, no? Pero kundi dun sa mga mag-i-implement. Kasi binibigay lang naman namin yung general mandates, no, na ganito ngayon ang gagawin ng DOH. They will make available itong reproductive health services. And then, ang LGU, magsusupport. So from there, bahala ng DOH mag-implement kasi sila naman yung merong kakayahan, sila rin yung merong tao para maparating talaga nila yan sa grassroots level. And so, pati yung sa implementing, sila rin ang gagawa niyan. Sumusubaybay na lang tayo na consistent yun dun sa batas na ipinasa natin. Apo. Senator, meron po bang pagkakaiba po ang version ng Senado sa version po ng lower house dito po sa panukalang ito? Meron naman, pero hindi naman sobrang nagkakalayo. May kampante naman ako na mahanapan natin ng common ground so that we can already have a unified report. Opo. Mamingin ko naman po yung reaksyon ninyo tungkol po dun sa usap-usapang maaaring iakyat po sa Korte Suprema ang issue po ng constitutionality po ng bill. Well, I'm a lawyer and I'm quite confident that it's constitutional. Yun lang po talagang gusto kong ipilit yung kanilang religious views. Ang naghahanap ng dahilan na matigil pa rin ito, no? But I'm really hoping that maintindihan nila na this bill is supposed to apply precisely to Filipinos of all religions. And therefore, just because meron silang ibang paniniwala, hindi ibig sabihin na nagiging unconstitutional yan. Apo, ma'am, panguling katanungan na lang po. Ma'am, sa pagsasabatas po ng RH Bill, ano po yung masasabi po ninyong mahalagang papel ng ibang sektor ng lipunan para po maging epektibo at makatarungan po ang pagpapatupad ng RH Bill? Well, of course, alam na natin nandiyan ang national government and then yung local government is important kasi sila yung implementing agencies on the grassroots level. And then, of course, we need our health professionals kasi maraming issue involved sa reproductive health na kailangan talaga yung proper training mula sa barangay health workers all the way dun sa ating mga specialized doctors, di ba? So, on board dapat sila dito. And then, andyan din yung mga NGOs na talagang ever since tumutulong na magbigay ng impormasyon, suporta para sa mga kababaihan na gusto magplano ng pamilya. So, there's a role for everyone to play. And even for the churches, nandiyan din ang role nila to help members of their congregation plan their families. Kasi yun naman ang role ng church, di ba? Apo, ma'am, maging mas malakas ang pamilya. Okay po. Sige, ma'am, go ahead. And then, yun lang naman, yung sinama ko lang yung role ng lahat, including nga po yung church. Alright po. Ma'am, hingan ko na lang po kayo ng mensahe sa taong bayan at sa mga sumuporta po dito po sa panukalang ito. Well, it is really a historical moment that we've passed this bill after all these years. And we have an open mind for those who na nakakarinig ng mga misconceptions about it, and please have an open mind because unfortunately maraming nanitira ng reproductive health bill, no? The truth is, wala akong abortion dyan, and wala akong sapilitan, wala akong ideal family size. Ang gusto lang natin
mapapabot ng mga tao is yung kapakanan at kakayahan na gumawa ng sariling desisyon tungkol dun sa kanilang pamilya. And ganun din, gusto rin natin maging responsible ng behavior ng mga na mailigtas natin sila sa sa risky sexual behavior para lalo naman silang hindi malutok sa ganyang klase, no? Kasi meron din kumakalat na nagpo-promote tayo ng promiscuity. Wala akong katotohanan yon. In fact, gusto natin na maging informed sila para makaiwas na sa ganito mga problema. Alright, well said po. Maraming salamat po sa oras po na ibinigay ninyo at God bless po si Senador Pia Cayetano. Maraming salamat din and good afternoon.